I was lost in shame, could not get past my blame until he called my name. I'm so glad he changed me. Darkness held me down, but Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old has gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and he's mine. Yes, he's mine. He not left me blind, but Jesus opened my eyes. Now I can see the light. I'm so glad he changed me. Now I'm walking free. I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad he changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone, there's new life. I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've met the author of my story, and it's mine. Yes, it's mine. And he's mine. And he's mine. Yes, he's mine. And he's mine. Yes, he's mine. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Can we stand up? Welcome to today's service. I want to welcome everybody to worship. Jesus is here today. We just have to connect with him. We just have to meet with him where he is. So I would like for us to, be in the spirit of worship. Let's pray. Father, we thank you for bringing us here today, God. We thank you, God, for your infinite mercies. We thank you, God, for your blessings, God. We pray, God, that today we see you, we feel you. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's praise God. Turn your ear to heaven and hear
noise inside, the sound of angels, the sound of angels' songs, and all is for a king. We could join and sing, all to Christ the King. How constant, how divine, this song of ours will rise. Oh, how constant, how divine, this love of ours will rise, will rise. Praise Him, oh, praise Him. He is holy, He is holy. Turn your gaze to heaven and raise the joyous noise. The sound of salvation comes, the sound of rescued ones, and all this for a king. Angels join to sing, all for Christ our King. How constant, how divine, this song of ours will rise. Oh, how constant, how divine, this love of ours will rise, will rise. Oh, praise Him, oh, praise Him. He is holy, He is holy. Oh, praise Him, oh, praise Him. He is holy, He is holy. How infinite and sweet, this love so rescuing. Oh, how infinite sweet, this great love that has redeemed. How infinite and sweet, this love so rescuing. Oh, how infinitely sweet, great love that has redeemed. That's what we sing. Hallelujah. God, we thank you today. We thank you, Lord, for who you are. Lord, we pray today that we would find our all in you. Lord, we may have searched for whatever it is, Lord, that will fill in the gap in our lives and in our hearts. I pray, Lord, today that we would know the truth, that we could find our all in you, that you are enough for us, God. You are my sublime, my
and all I have in you is more than enough. You're my sacrifice of greatest price, still more awesome than I know. You're my coming King, you are everything, still more awesome than I know. All of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you, all of you, all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. Oh, let's sing this together. More than all I want, more than all I need. You are more than enough for me, more than all I know, more than all I can see. You are more than enough for me, more than all I want, more than all I need. You are more than enough for me, more than all I know, more than all I can see. You are more than enough for me, more than all I want, more than all I need. You are more than enough for me, more than all I know, more than all I can see. You are more than enough, 'cause all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you, all of you, all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you, all of you is more than enough for all of me, for every thirst and every need. You satisfy me with your love, and all I have in you is more than enough. Let us just worship the Lord in our own words today. Oh Lord, you are more than enough for us. Oh Lord, I pray, Lord, that the sincerity of our praise will just
rise up to you, God, like a sweet aroma. Oh, Lord. Oh, you are worthy. Oh, you are worthy of all praise. God, I pray that you would comfort your people today. Oh, would you comfort your people? Lord, may the reality of you being enough for us just rest in every heart and mind today. Oh, would you bring peace? Would you bring peace that surpasses all understanding? Oh, would you bring your perfect peace in each and every person here? Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Pupurihin ka! Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian, ngayon at mapagkailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapanganakan,
Jesus. Efeso, Kabanata 3, talatang 20 hanggang 21. Ngayon sa Kanya na makakagawa ng higit na sagana kaysa lahat ng ating hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang ginagawa sa atin. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian sa iglesyang ito at kay Kristo Jesus sa lahat ng mga salinlahi, magpakailanman. Lord, you're more than enough to us. Na bagamat animoy nakakulong kami, Lord God, sa maraming aspeto sa aming buhay, problema, kasakitan, Lord God, walang makahihigit, Lord God, dahil alam namin na Ikaw ang Diyos naming mabuti. Katibayan sa araw ng aming mga pangungulila, kabagabagan, Lord God, nakikilala mo kami na naglalagak ng tiwala sa iyo, Panginoon. Tulutan mo lamang, Panginoon. Turuan mo lamang kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo ng buong puso at buong kaluluwa. Na mga sa samandaling yan, Panginoon, maramdaman namin ang bisig mo sa aming mga buhay. Na Lord, pasan-pasan mo kami sa iyong mga balikat at sinasabi mo, kaya mo yan sa pangalan ko at sa pangalan ni Jesus. Walang makahihigit sa iyo, Panginoon, Lord God. Sa mga bagay na ipinapakita mo sa amin at hindi pa namin nakikita, Panginoon, Lord, purihin ka, sambahin ka at pinapasalamatan ka namin. Sa mga bagay na nabigay mo, Panginoon, at hindi at patuloy maraming hinihintay sa aming mga buhay, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong habag at grasya, Panginoon, Lord God. Pinupuri ka namin, Panginoon. Walang makahihigit sa iyo sa aming mga buhay, Lord God. Hindi malirip at hindi masusukat ng aming kaisipan, Lord God, ang kadakilaan mo sa aming buhay, Panginoon. O, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Lahat po tayo'y maghayag ng papuri at pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos. O, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka sa Espiritu at katotohanan, O Diyos. O, purihin ka, purihin ka. O, purihin ka, O Diyos. Sa aming puso, sa aming kaisipan, purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Oh, we bless your name, we bless your name. Pupurihin ka namin, Panginoon. Yes, Lord God. Jesus sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan. oh, we bless your name. Kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. For the last time. Jesus, sa'yo ang kapurihan. Tanggapin niyo po, Panginoon, Kalwalhatian ang deklarasyon ito buhat sa aming mga puso. magpakailanman. Oh, we bless your name. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Sa iyo ang papuri at parangal sa matamis na pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Tayo po'y makakaupo na po pansumandali. Amen. Walhati sa Diyos. Buhay po ba ang Panginoon? Amen. Kami po'y nagagalak at kayo po ay nakasama naming muli sa gawain ng Panginoon. Yan. Amen.
A couple of announcement po muna bago sa ating offering. Um, patuloy po na patuloy po nating dinaraos yung ating 5 p.m. service. Actually, almost 1 month na, no? At 1 month na nga po talaga mamayang 5 p.m. Nag-start po siya first week of September. Alam niyo po ba yung ginagawa ng Panginoon sa 5 p.m. service? Kung a-attend po kayo doon sa mga tao na linggo lang ang pahinga, na kailangan na maglabaman lang muna dahil dun sa Monday to Saturday na pasok, o maging po dun sa napuyat na shift ng Sabado at gusto niyo maka-attend, ito po para sa inyo yung 5 p.m. service. Alam niyo po yung ginagawa ng Diyos sa 5 p.m. service. Talagang nung first week po, halos ilan lang kami, ang daming upuan na hinanda, and yet parang ilan lang po yung matin. Alam niyo, dumating yung second week, third week, at ngayon po yung last Sunday na tayo. Talagang minumultiply ni Lord yung attendance, no? Nakakatuwa po talaga sa 5 p.m. service. At hindi lamang po yan, bukod po dun sa mabangong samyo ng mga papuri, parangal sa Panginoon, napaka-mabangong samyo din po yung kape na inahanda sa atin every 5 p.m. service. Totoo po yan. May kape, may tsokolate, may pastries. Ang kinatatakutan ko po nito, balang araw, baka may dugaw at sopas na po sa likod. Pero kakaiba po talaga po yung ginagawa ng Panginoon sa 5 p.m. service, o sa gawain ng Panginoon sa 5 p.m. service. Habits 3 class, yan. Mag-i-start na po ito ng October 6. Actually, October 6 po siya, 13, 20, and 27. No? Kung kayo po'y nakatapos na ng Habits 1 and 2, mag-enroll na po kayo at maigi po yung may dagdag kaalaman patungkol sa bawat aspeto kung sino ba talaga yung Panginoon sa buhay natin. Amen? Mas lumalim pa tayo, mas maganda na kapag tinanong tayo sa labas ng mga hindi pa po nakakakilala sa Panginoon, ano ba yung ganito? Ano ba yung ganyan? May mga dagdag kaalaman tayo na maisasagot sa kanila. Amen po ba? Yan. And of course, yung ating China mission trip. Yan. At by the way, patuloy po muna natin ipanalangin pa rin yung ating team na nagmi-minister sa bansang India po. Yan. At ngayong October, meron po tayo ulit na tayong tinatawag na international mission trip. Yan. Sa bansang China. Yung iba sabi, China. Whatever it is po. Ang ating mga misyonaryo ay umuwi, kung matatandaan nyo nung before the pandemic, kailangan nilang umalis, no? Kasi talagang nagkakahigpitan po sa travel, no? Pero sa biyaya ng Diyos, na-recharge ang lahat, yung buong team na-recharge, sa biyaya ng Diyos, babalik na po sila this October. Yan, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Thank you, Lord. Sila po ay magko-conduct ng discipleship at leadership training at magre-reconnect sa mga dati nilang estudyante na disciple na, bahagi ng salita ng Diyos, na ngayon ay mga pamilyado na. Narinig ko nga po yung iba, may mga professional na, may abogado na, may doktor na. Parang kami lang ni Doc Jan. Na noon ay simpleng tao lang ay dentista na. Ngayon ay ahente na. Pero matagal na pong ahente. Yan. They will be going on October 21, and we are hoping to raise 200,000 pesos to cover the airplane and ministry expenses. No? Di po natin mapapakita yung kanilang mga pictures sa screen para po sa security purpose po. Pero may meet and greet po sila sa lobby. Yan. Kung kailangan nyo po na makita sila, encourage sila, tapikin sa balika, to encourage, magagawa nyo po yan mamaya po, nasa lobby po sila. This has been a very fruitful year for our church in terms of international mission. Imagine, nakakatatlo na po pala tayo at pang-apat po itong mission. Hindi po ba dakila ang Diyos, no? Talagang ang mission ng church, maabot ang mga dapat abutin para sa kanyang kaluwalhatian. Yan. If the Lord puts you in your heart to support our China mission, please do so. At ilagay lang po sa envelope na ito ay para sa China mission trip. No? Nakahanda po ba tayong sumuporta para sa misyon o gawain ng Panginoon? Nauna na po ang ating punong pastor. Kung alam niyo lamang po. Yung pong kanyang libro na Faith Walker, yan, kung maalala niyo, lagi po namin
ah, sinasabi do yung faith worker book po, yung portion po na mapagbebentahan nito po, idodonate po ng ating punong pastor para sa misyon sa China. Yan. Tayo po idarako na sa ating pagkakaloob. Gusto ko lamang pong basahin sa inyo yung Luke 20:21 to 25. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, "Guro, alam po naming totoo ang inyong sinasabi at itinuturo. Hindi kayo nagtatangi ng tao, kundi itinuturo nyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng tao." 22, dapat po bang magbayad ng buwis sa emperador o hindi? Alam ni Jesus ang kanilang masamang balak, kaya't sinabi niya, iabot ninyo sa akin ang isang salaping pilak. Kanino ang larawan at ang pangalang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa emperador po ang tugon nila. Sinabi ni Jesus, kung gayon, ibigay ninyo, kung ganon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador at sa Diyos ang para sa Diyos. Ang title po ng ating exhortation ngayon is Give God Everything. Sinabi ni Jesus na ibigay sa mga tagapamahala o gobyerno ang nararapat na buwis. Pagkatapos ay ipinahayag ni Jesus kung ano naman ang nararapat para sa Diyos. Ang sabi po, ibigay sa Diyos kung ano ang sa Diyos. Ano po ba ang pag-aari ng Diyos, mga kapatid? Ang lahat. Ang Diyos po ay Panginoon ng buong sansinukob o ng buong sanlibutan. Siya po ang tunay na nagmay-ari ng lahat ng bagay kung ang paglalagay ng imahe sa barya ay ginagawa noong pamampanahon ni Cesar. Maski naman ngayon, di ba, may mga mukha ng ating mga bayani, na mga past president natin, no? Meron din isang bagay na inilagay ang Diyos sa kanyang imahe na ginawa itong kanya. At yun po ay ikaw at ako. Amen? No? Sabi nga po sa Genesis 1:27, kaya nilalang ng Diyos ang sangkatauhan ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, nilalang niya sila, lalaki man o babae, at nilikha niya sila. Kung ikaw bilang isang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos, makikita mo ang kanyang pagkamalikhain at kabutihan at kakayanang makipagrelasyon sa atin. Nangangahulugan na ito ay pag-aari ng Diyos. Gusto niyang makipagrelasyon sa iyo. Gusto kanyang mahalin at maranasan mo ang pagmamahal niya sa inyo. Nais niyang bigyan tayo ng buhay at kagalakan. Kung kaya't mga kapatid, bilang pagbabalik ng papuri at pasasalamat at pagsamba sa ating Diyos, atin naman pong ibigay ang ating ikapo at mga kaloob bilang mabuting katiwala. Amen? Sige nga po, tayo po'y magsitayo at ating pong ipanalangin ang ating mga kaloob para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Totoo, Panginoon, Lord God, na sa inyo ang aming buhay, Lord God. Nilikha mo kami ayon sa iyong wangis, Panginoon, Lord God. Lord, nakikita namin ang kadakilaan mo sa aming mga buhay at sa bawat aspeto ng aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, tulutan niyo po, Panginoon, Lord, ang aming paghahandog ito, Lord God, sa aspeto, Lord God, ng pinansyal o pagkakaloob ng aming 10% na kita, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na maging mabangong samyo ito sa iyong harapan. Tanggapin niyo po itong, Lord, itong kaloob na ito, Lord God, Lord, na may kalakip na pagmamahal at papuri buhat sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang lukbutan ng bawat kapatid kong naririto, ang kanilang kinabubuhay, ang ginagawa ng kanilang mga kamay sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Lord, I pray, Lord God, na pagpalain niyo po sila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen, amen, and amen. Praise the Lord. Sige po, pwede na po tayong lumapit at dali ng ating mga kaloob. God is good. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming buhay. Ayan po, kung kayo online, thank you for joining us today, and you can also participate in supporting the ministries of our church through online giving. Pero sa ating pong lahat dito, salamat sa patuloy ninyong tulong sa ministeryo ng Panginoon. Just to share a little bit, dahil tayo dito sa Makati, minsan di tayo aware na meron pa po tayong ibang sites. No? We have Beginnings Church Pasay, Beginnings Church Parañaque. And every now and then po, ako po'y naroon to preach. Last week, nasa Pasay. The previous weeks naman, nasa Parañaque. And God is doing good things in our sites. No?
Sa Parañaque po ay nagkaroon sila ng Encounter God Retreat kahapon, yung sa nilang EGR. At sa Pasay naman, meron na rin silang midweek. Meron silang Wednesday night. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan nga natin ang Diyos sa napakagandang mga bagay na ginagawa niya. And of course, dito, marami pong paraan para kayo makapaglingkod din sa Panginoon. So many ministries that God is doing and that you can participate. So today, we'll continue our series on the attributes of God. At ang ating pong mensahe today is tungkol sa the omni attributes. Ano ba yung omni na yan? Okay, so again, very quickly yung definition natin. An attribute is a characteristic or quality, katangian ng Diyos ito. It is who He is or what He is like. Pag sinabing, what is God like? Ito yung mga ibang the last few weeks, no? He is sovereign. Ibig sabihin siya ang hari ng buong sanglibutan. He is merciful, maawain. He is faithful, tapat. He is holy, banal. He is good, napakabuti ng Diyos. He is gracious, napakamapagbiyaya ang Diyos. And finally, last week, I think si Pastor Danny Villa talked about God is great, napakadakila ng Diyos. Today, we will examine Psalm 139, the Psalm of David. At sa Psalm na to, tatlong omni attributes ang matututunan natin. No? Una, that God is omniscient. Ibig sabihin, He is all-knowing. Lahat ng bagay, alam niya. Nandun sa verse 1 to 6. And then He is omnipresent. He is present everywhere. Sa buong sanglibutan in the universe, God's presence is felt. Verses 7 to 12. And then, He is omnipotent, all-powerful. Lahat ng kapangyarihan resides in God. And then, at the end, meron pong prayer. So, manalangin po muna tayo habang tayo pupunta sa salita ng Diyos. Dear God Almighty, we come before You with humble hearts. Inaamin namin, Lord, sa aming sarili. We cannot understand, we cannot appreciate. It will be difficult to believe and even more difficult to practice what we will read in Your words today. So God, I pray, through Your Holy Spirit, would You, O God, help me as Your servant to preach the Word of God today with conviction and with the power of the Spirit. And let our hearts be good soil to receive, to believe, and then to practice Your words. In Jesus' name. Amen. Amen. So unahin natin, the omniscience of God, that He is all-knowing. Sa Psalm 139, basahin natin. Babasahin ko po sa English. Lord, You have searched me. Sinaliksik daw ako ng Diyos. And You know me. Kilala tayo. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all of my ways. Before a word is on my tongue, you, O Lord, know it completely. You hem me in behind and before You lay Your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me and too lofty for me to attain. Ayan. So, tayo po nandito sa isang lugar, pag may nakita kayong tumayo, makikita nyo tumayo. Correct, ano? Ngayon, alam niyo nakaupo yung katabi ninyo. Pero, yung mga nasa lobby, hindi nyo alam kung nakaupo o nakatayo. Tama? Hindi nyo nakikita eh. Okay? Malay nyo kung nakatayo o nakaupo yung mga tao doon o nakahiga. Baka may nakahiga pa. Okay? Mas lalo pa sa inyong bahay ngayon, hindi mo alam anong ginagawa ng kasambahay ninyo ron. Nakahiga, nagtatrabaho, nagluluto, etc. But God knows. God knows. Patayo ko pa lang, alam na ng Diyos. Uupo ka, alam din niya. Your thoughts. Walang makakaalam ng nasa iniisip mo ngayon, ha? Sa totoo lang. Unless God allows us to have yung mga sa CNN, yung mga parang TV dito, umaandar na ganun yung iniisip mo. Sabi niya, gaano kailan kaya matatapos si Pastor Albert mag-preach para makakain na kami? Yun pala yung iniisip ninyo, no? Yun ang iniisip mo, no? Ano pang iniisip mo? Uy, nakalimutan ko yatang patayin yung electric pan kaninang umaga. Hala ka, baka mag-overheat. Yung mga iniisip ninyo, no? So, walang makakaalam nun. Ikaw lang yon at saka ang Diyos ang nakakaalam nun. Pangatlo, yung salita. Hanggat hindi lumalabas sa bibig, hindi mo alam kung anong sasabihin. Hindi mo alam kung maganda yung sasabihin, pupurihin ka ba, ang pogi mo ngayon, ha? O sasabihin, ang pangit mo, hindi bagay yung damit mo ngayon. Hindi mo alam hanggat actually sabihin. Ang Diyos, bago ka pa daw magsalita, alam na niya. Bago mo pa maisip, alam na rin niya. Tapos hindi lang yun na lahat sa buong sanglibutan, lahat ng bagay tungkol sa buhay mo ay alam ng Diyos. Kaya sabi ni David, such knowledge, Lord, pag pinag-isipan ko yung pag-iisip mo sa akin, it's too wonderful, grabe.
Grabe. Ako nga hindi ko na maalala kung ano yung sinabi ko 1 week ago, 2 weeks ago. Tama, ano? Sa mag-asawa, totoo po yan. Mag-asawa. Pansinin ninyo, si Mrs. may sasabihin kay Mr. Si Mr., sasabihin ni Mrs., ulitin mo yung sinabi ko kanina. Hala. Sino sa mga mister ang hindi nyo maalala? Kanina lang yun, ha? Kanina lang. Hindi last week. It was not from last week. It was a few moments ago. Hindi mo na maalala. Pero si Lord, alam na alam niya lahat. Kaya sabi ni David, Lord, it's too wonderful to think about na ganun pala ang iyong knowledge tungkol sa akin. Si A.W. Tozer po, I keep quoting this book dahil napakaganda, no? Babasahin ko lamang. God knows instantly, agad-agad, and effortlessly, walang ka-effort, all matter and all matters, all mind and every mind, all spirit and all spirits, all being and every being, all creaturehood and all creatures, every plurality and all pluralities, lahat ng bagay, no? All law and every law, all relations, all causes, all thoughts, all mysteries, pati mga misteryo sa buhay, alam ng Diyos. All enigma, all feelings, yung mga nararamdaman mo. Alam mo, kung hindi mo sasabihin yung nararamdaman mo, minsan hindi alam ng tao eh. Totoo ba na minsan nakangiti ka pero umiiyak ka sa loob? Nangyari na po ba sa inyo? Kinukumusta ka? Uy, kumusta ka? Okay naman. Pero sa loob mo, ano ka? Umiiyak ka na. Bigat ka na. Pero ayaw mong sabihin. Pero ang Diyos, alam na alam niya. Every unuttered secrets, yung mga sikreto natin sa buhay, alam ng Diyos. All things visible and invisible. All motion, space, time, life, and death. Alam ng Diyos bawat ipapanganak, alam ng Diyos bawat namamatay. Lahat alam niya. Because God knows all things perfectly, He knows no thing better than any other thing. Lahat po tayo dito, expert sa ibang bagay, mangmang sa iba. Totoo? Totoo, no? So sasabihin ng iba, sige, pag math, kaya kong turuan yung anak ko. Pag science, sorry. Okay? Sige, pag English, tuturuan ko. Pag Pilipino, halaka. Sino sa inyo, by the way, hirap na hirap magturo ng Pilipino? Sa totoo lang. Okay. Yung Filipino subject, ha? Ang hihirapan, no? Pati ako nahihirapan. Kaya po, sa pasensya na po kayo, mas ko pong magbasa ng English, and tatagalogin ko na lang, kaysa basahin ko sa Tagalog. Si Pastor Joey, mas magaling doon kaysa sa akin. There are things that I know and things I don't know. I know how to drive. I don't know how to fix my car. Sino po sa inyo ang mga mekaniko dito magagaling para sa susunod na may kailangan ako? Kayong ite-text ko, ha? Okay? Kasi po sa previous church ko, meron po akong call a friend eh. Pag merong ang Ray ang pangalan niya. Brother Ray, may problema ako sa kotse. Sabi niya, ano yung pastor? Kini-explain ko. Sabi niya, mahirap maintindihan yung paliwanag mo, pastor. Paandarin mo nga at pakikinggan ko. Yun ang siya, no? So, ipapaandarin ko. Tapos sasabihin niya, apakan niyo yung gas. Tapos itapat niyo yung telepono sa natapat kong ganun. Naririnig niya. So alam na niya, ganun siya kagaling. At totoo, pag dinala ko sa mekaniko, yun ang sira. Ganun siya kagaling. Ako wala akong kabuang-muang sa bagay na yun. So, but God knows every subject matter perfectly and equally. He knows all things equally well. He's not an expert in one thing and ignorant of another. And ito pa ang kagandahan, sabi ni Tozer, He never discovers anything. He is never surprised by anything. Wow! Hindi siya nasusurpresa dahil alam naman niya yun eh. Tayo nasusurpresa, ano? Pag hindi mo alam, uy, birthday mo pala. Sorry, happy birthday. Pastor, 3 months ago pa. Ay, buti na lang may Facebook. Ang Facebook nagpapaalala eh, no? Hindi mo malalaman minsan eh. Pero ang Diyos alam lahat ng bagay. Tayo nagugulat. Minsan sa mga anak, may sikreto sa atin. Tama, ano, mga magulang. May sikreto ang anak. By the way, kung you have more than one child, minsan sila alam nila yung sikreto nilang isa't isa. Tama, ano? Yung magkakapatid, alam. Si nanay, hindi. Ikaw ang huling makakaalam. Pero yung mga anak mong iba, ay alam na namin yan, last year pa, Papa. Pambihira kayo, alam nyo na pala. Hindi nyo sinasabi sa akin. Noon nagugulat tayo magulang. But God is never surprised. Kaya po, purihin ng Diyos na alam niya lahat ng bagay. Sabi, parang hindi ko yata gusto yun, Pastor Albert. Actually, magandang bagay yun. Dahil alam ng Diyos lahat, hindi pa nangyayari sa iyo, alam na niya. At alam na rin niya ang solusyon. Amen? Hindi pa nangyayari yung problema, alam na niya. At alam na niya agad yung solusyon. Doon sa problemang hindi pa nangyayari, alam na ng Lord.
Kaya sabi ni Pablo sa Romans chapter 11, oh, the depth, ang kalaliman of the riches of the wisdom and knowledge of God. How unsearchable His judgments and His paths beyond tracing out. Tapos sabi ni Pablo, who has known the mind of the Lord? Who has been His counselor? Meron bang taong nagbibigay ng advice sa Diyos? Sabi na, Lord, hindi tama yung ginawa mo kahapon. Ha? Mas maganda ganito. Uy, wow, ang galing mo naman. Ikaw ang nagbibigay ng advice sa Diyos. Sabi ni Pablo, wala. Who has ever given to God? Uy, tayo nagbigay tayo ng offering. That God should repay him. May utang ba ang Diyos sa kahit na sino? Wala. Uy, nagbibigay ako ng offering, therefore, God owes me. Oh, no. God does not owe you. Walang utang ang Diyos sa'yo. He owns you pag-aari ka ng Diyos. Kasi siya ang nagbibigay sa iyo ng buhay, ng biyaya, pati ang kapangyarihang magtrabaho at kumita ng pera. Kanino galing yun? Kay Lord. So sabi ni Pablo, for from Him, and through Him, and for Him are all things. To Him be the glory forever and ever. Amen. Yun ang naging resulta sa pag-iisip ni David at pag-iisip ni Pablo kung gaanong kadakila ang kaalaman ng Diyos. Ang ending nila, purihin ang Panginoon. Amen? Tayo nga, purihin din natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kadakilaan for His omniscience. Pangalawa, His omnipresence. God is present everywhere. Psalm 139 verse 7. Where can I go from your spirit? Saan ako pwedeng tumakas? Where can I flee from your presence? Saan ako pwedeng magtago? If I go up to the heavens, pinakamataas, you are there. If I make my bed in the depths, pinakamababa, you are there. If I rise on the wings of the dawn, and if I settle on the far side of the sea, sa pinakamalayong lugar sa dagat, nandun din siya. Even there your hand will guide me, your right hand will hold me fast. If I say, uy, alam ko na, magtatago ako sa dilim. Surely darkness will hide me. Even the light become night around me. Sabi ni David, even the darkness will not be dark to you. The night will shine like the day, for darkness is as light to you. Naalala niyo yung mga bata kayo, naglalaro kayo ng taguan? Naalala ninyo yun? Okay? So, di ba, no? Magpupunta sa isang sulok yung taong, yung, anong tawag natin doon? Yung it. Yung mga bata ngayon. Anong papadala ng mga bata ngayon yan? Nagtataguan pa ba ang mga bata ngayon? Nagtataguan sila sa nanay at tatay. Nagtatago sila sa nanay at tatay. Pero hindi na sila yung nagtatago ang laro. So, nagtatago ganun. O, so, countdown daw, 1 to 10 o 12. Game! Okay, eto na siya, naghahanap na siya. Yung magagaling magtago, alam aakyat sa puno, tatanggalin yung t-shirt kasi yung t-shirt puti, kitang-kita, maski madilim, kitang-kita puting t-shirt, no? So, nakahubad. So, hanap ng hanap, hindi makita. Pero yung magagaling maghanap, maski saan ka magtago, mahanap ka. Ang Diyos higit pa doon. Wala ka talagang pagtataguan. Sabihan mo yung katabi mo, huwag ka na magtago. Wala kang pagtataguan Saan ka pupunta? Sabi ni David, saan ako pupunta? Sa pinakamataas na langit, nandun. Sa pinakamababa, nandun. Sa pinakamalayo, nandun. Sa pinakamadilim, nandun. Huwag ka na magtago. Mas mabuti, magpakita ka na lang sa Diyos. Total naman, mahahanap ka niya Di ba, no? So, again, back to Tozer, no? Sabi niya ganito. The word present means here, close to, next to, and the prefix omni gives it universality. Thus, God is everywhere here, close to everything, next to everyone. Uy, I like that. Kasama mo palagi ang Diyos. Katabi mo palagi ang Diyos. There is no limit to His presence. He surrounds His finite creation and contains it with His infinity. There is no place in the universe that is beyond His presence. He is wholly above, sa ibabaw, presiding. He is only beneath, sa ilalim, sustaining. He is only within, filling. Nasa taas, nasa baba, nasa tabi, nasa loob. God is everywhere. Again, parang ayoko yun, Pastor. Yung taong nagtatagong may gustong itago, yun lang ang ayaw doon. Di ba, no? Di ba may kasabihan yan? Sinasabi yan sa batas, di ba? Yung halimbawa, kung wala ka naman tinatago, bakit ka nagtatago? Kung wala kang ginawang kasalanan, ba't ka nagtatago? Ba't di ka magpakita? Di ba, hinahanap ka namin. 1 buwan na abutin, 2 buwan, 3 buwan. Pero inosente ako, wala akong ginawa. Bakit? Wala ka naman palang ginawang masama Ba't ka nagtatago? Ba't di ka magpakita? Finally, nakita dahil nakita na talaga. Okay? Hindi dahil lumabas, kundi dahil, wala na. Nandun ka na sa corner, wala ka na tatakbuhan, nandiyan ka na. Sumuko ka na lang, ganun. So, with God, only those who know
na may ginawa silang mali ang nagtatago. Pansinin niyo in the book of Genesis, chapter 3, yung nagkasala ang tao. Di ba no? Sabi ng Diyos, I give you everything here. You can eat anything. Maski ano dyan, you can eat anything. Except, itong puno na to. Yung bunga niyan, the knowledge of good and evil, huwag niyong galawin yan. On the day you eat of it, you will die. So, ito siyempre ang tao, kung ano yung bawal, ano? Keep off the grass. Do not touch. High voltage. Okay, so, kung ano yung bawal, yun ang gagawin. No? So sabi ng Diyos, you can eat anything, wag lang yun. Imagine mo, ang dami-dami na mapagpipilian mo. Yung kung ano pa yung sinabing wag, yun. And finally, nung kinain, totoo nga, biglang all of a sudden their eyes were open, they realized, halaka. So anong unang instinct na ginawa ng tao when they knew they disobeyed God? Ano yung instinct nila? Magtago. So God says, where are you? Now, hindi ba alam ng Diyos kung nasan sila? Hinahanap sila. Where are you? No. It's not that God does not know where they are. But God wants them to confess. God wants them to say, Lord, nagkasala kami. Hindi naman sa hindi alam ng Diyos. Sabi nga ni David sa verse 1-6, alam ng Diyos lahat eh. Hindi pa iniisip, alam na niya. Hindi pa sinasabi, alam na niya. Alam niya na sa puso't isip mo. So therefore, ang gusto ng Diyos, umamin ka. Umamin ka. Lumabas ka at sabihin mo, Panginoon, nagkamali ako, nagkasala ako. Si Adan at si Eva nagtago. So sinasabi ng Diyos, where are you? Where are you? So finally, lumabas. What did you do? So ito na ngayon ang turuan. Ang numero unong bagay sa mga matao, magturuan. Bakit mo kinain? Kasi. Naghanap ng tuto. Yung babae. Tapos sinisipa ang Diyos. Yung babae na ibinigay mo sa akin. Yun. So sino may kasalanan? Ang Diyos. Di ba? Yung babae na binigay mo sa akin. So kasalanan mo yun. Kung ako ba naman, di mo binigyan ng kasama dito, ako lang mag-isa eh. Di wala sana. Hindi. So tinanongin mo ba, ikaw, ano? Kasi yung ahas. O, ikaw ahas. Wala namang kamay. Walang pwedeng ituro. Sabi na lang niya, kaya magmula nung sinumpa ng Diyos, gumapang na lang ng gumapang. Okay? So God knows, no? So there is no limit to His presence. He surrounds everything. He is present everywhere. Pagdating sa New Testament, this is testified. Matthew 28:20, sabi ni Jesus, I will be with you to the very end of the age. Hebrews 13:5, alam natin tong verse na to, I will never leave you nor forsake you. Ano pang mga pangalan ng Diyos sa Old Testament? Isa sa mga pangalan ng Diyos, Yahweh Shammah, the God who is near and who is here with us. Sabihan mo yung katabi mo, kasama mo si Lord. Ayan, kasama mo si Lord. Hindi ka niya iiwan, kasama mo siya. Ayan, kaya Yahweh Shammah. Yun talaga yun, totoo yun. And then of course, si Jesus nung pinanganak, sabing ganun, He will also be called Emmanuel, which means ano? God with us. Pangatlo, the omnipotence of God. Kagabi po si PDV, si Pastor Danny Villa sa kanyang doctrine service, ito yung kanyang pinaglaanan ng pansin. That God is all-powerful. So balikan natin yung Psalm 139. Verse 13, for you, ang Diyos, you created my inmost being. Nilikha mo ako. You knit me together in my mother's womb. Tanungin ko nga kayo, sino sa inyo rito ang marunong manahi? Taas ang kamay. Huwag kayong mahiya. Ang misis ko po, magaling. Okay? Bago marunong, sige. Pero magaling ka naman talaga, totoo. Sino sa inyo mga nagaganchilyo, yung mga gumagawa ng ganyan-ganyan, di ba? Alam nyo, di ba? Pag tinitingnan ko yung nanay ko noon, at tinitingnan ko si Sir Barb, at yung nanay din niya, ganun din. Hindi madali yun Hindi madali. Kasi, di ba yung tinatawag na the eye of the needle, yung butas ng karayom, para mo ipasok doon, yung ganun. Di ba? Tapos didilaan mo pa. Di ba? O, umami na kayo. Ginagawa ninyo yan. You will lick the thread. Okay?
Kaya meron ang nabibili ngayon yung ano yun, yung parang may triangle na gano'n, ano? Yung ipapasok mo, tas mas madali. Para daw kasi pag naka-COVID pa, mga delikado pa. So, wala nang dilaan ngayon. Pero the point is that, kung alakala niyo mahirap yon, isipin niyo yung ginawa ng Diyos, tinahi-tahi niya yung bawat bahagi ng katawan mo sa loob ng nanay mo. Wow! Every bone, every muscle, every nerve, every vein, everything. And even if the entire universe is napapawaw kapag nanonood ka ng mga Discovery Channel, halimbawa, no, yung mga planets, moon, and the stars, etc., etc. Ang ganda ng creation, yung mga puno, mga bundok. Even scientists will say, the most incredible work of art is not the heavens, the universe. Is not nature. It's the human body. The human body. Pag tiningnan mo yung bawat every intricate part that works and makes sense. Sipin mo, mga kapatid, kung nilikha ka ng Diyos at ang mata mo nasa likod, paano ka ngayon? Your eyes are here. But your feet are facing this way. So, pag naglakad ka ng ganyan, ano mangyari sa'yo? Mababangga ka. Your eyes are here. It can see backwards. Paano ka ngayon lalakad? Patalikod. Kung hindi ka si Michael Jackson, wag mo nang subukan. Si Michael Jackson lang ang marunong nun. Yung di ba? Moonwalk na ganyan, paatras. Okay? So therefore, God created it just so perfectly. Imaginein mo, kapatid, yung ilong mo. Wag na ng ating pagdiskitahan ng ilong. Dahil pamana po ito ng tatay ko, hanggang ngayon po, dinideny ni Sister Barbs na ipinamana ko sa mga anak ko. Hanggang ngayon, sabi niya, hindi. O, hindi clavo nose ang mga anak ko. Pero after a while, makikita mo, the evidence is very clear. Okay, so, but isipin niyo yung ilong ninyo. Nasaan ang butas? Nandito. Imagine niyo if your nose is upside down. With the hole facing up. Okay? Imagine niyo lang, yung ilong ninyo baliktad. Yung butas nakatingin dun. Lahat papasok. Correct? Okay? Everything that is falling, the rain, etc., will go into your nose. Naranasan niyo na bang yung tubig pumasok sa ilong? Anong pakiramdam nun? Nakakahilo yun na. Parang kang nangilo. Di ba yung parang sumute sa ilong mo, parang nakakangilo? Imagine niyo, every second of your life is like that. Nakaganon. So, bawat patak ng ulan, diretso doon. Yung tenga mo, sipin mo, nasaan? Nandito, di ba? Imagine mo kung nilagay yan ng Diyos ang tenga mo sa likod mo dito. Anong sabi mo? Itatapat mo kasi yung tenga mo nandun eh. God created your body perfectly. Isn't that wonderful? Your brain is very important. That's why you have to wear a helmet, yung mga riders, halimbawa. Construction work, helmet. Why? Because if something happens to this, and your brain is, yung severe, yung sa pagdadrive mong ganyan, yung tama sa brain, even if it's just a tiny bit, can put you out of sync. Meron po kaming pastor noon, dalawa silang pastor, bumiyahe sila sa Bicol, kasama nila may driver, tapos yung isang pastor sa likod, katabi niya yung nanay niya. There is a stretch in Bicol, I don't know where, na they say it's like one of the most dangerous stretches of road, lalo na paggabi. And true enough, parang early, 2 o'clock, 3 o'clock in the morning, total darkness, walang nakatulog yata yung driver, tas may kasabay pang kakahano na truck. Basically, they had a horrible accident. Nung pinakita sa Channel 2 yung itsura ng Montero po ito, SUV ito. Pero nung pinakita sa Channel 2 yung itsura, dapat wala pong buhay doon. Wala talaga. Kung titingnan mo yung itsura ng kotse. But they all survived. Except, yung dalawang pastor, grabe yung injury. Yung isa pong pastor, external, kitang-kita mo, pasa lahat, bali-bali, whatever. Yung isa, wala kang makikitang visible sign of injury. Nothing in the face, in the body, wala. Sa brain.
So when we visited sa PGH, gumagalaw siyang ganun, no? Sabi namin doon sa mga nurse sa doktor, mukhang okay naman. Kasi nga, wala namang ano. Sabi, hindi po. His movements are involuntary. His brain is not telling him to move. It's moving on its own. So, Doc, anong ibig sabihin nun? Imagine ninyo, sabi niya, na may orchestra, iba-ibang instrumento, may conductor, tama? Alam ng piano kung kailan tutugtog, yung violin, yung trumpet. Nawala po yung conductor. At yung pianista nandun na sa tumutugtog ng violin, yung violinista nandun na sa tumutugtog ng trumpet, nagkapalit-palit silang lahat. At kanya-kanya silang diskarte kung anong tinutugtog nila. Ganun yung nangyari doon. Gumagalaw, pero uncoordinated. He does not know what he's doing. And that took almost a year. And later on when we visited him, when he was released, no? Ito pa yung ano ba, so he was going to propose to his girlfriend at the time. By the way, mag-asawa na sila at may anak na sila. Ganun kabuti ang Diyos, ha? Milagro ng Diyos. They got married, now they had 2 kids. Pero nung time na yon, ito yung girlfriend niya, no, na hindi alam yung balak niyang mag-propose. Nandito kami po ni Sister Barbs, kausap namin siya. Sabi niya, huwag niyo pong sasabihin sa kanya, magpo-propose po ako mamaya. Nandito siya. He is totally unaware. His girlfriend is right here. He's telling us, huwag niyo pong sasabihin sa kanya, magpo-propose ako mamaya. Talagang iba-iba na ng kahon yung sa brain niya about memory, etc., etc. But the Lord has been so gracious. He now teaches. He teaches in FEU, in UP. Ganon siya. At nagpipreach pa din. Pinagaling ng Lord. May 2 ng anak. Napakabuti ng Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Pero doon niyo po makikita talagang kailangan. So, balik tayo doon sa verse. Sorry, naligaw ako, no? So, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame, yung aking katawan, was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. So, kung na kayo na mga nanay dito na naabutan na ninyo yung mga ultrasound nung panahon namin, wala pa yan eh. Yung picture, by the way, sino sa inyo nakakaalala nung pinakita sa inyo yung printed, mukhang tadpole yung anak ninyo sa, alam niyo yung tadpole? Yung magiging palaka eventually. Yun ang itsura. Tapos tatanungin ko, nasan ho yung ulo, kamay? Habang lumalaki, pinapakita sa monitor, tao ba yan? O alien? Parang hindi, no? Pero yung ngayon, very 4D na yata, kitang-kita mo yung kabuuan nung baby, no? So ito, God daw saw every part of that. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Bago mangyari pa ang lahat sa buhay ko, Panginoon, isinulat na sa iyong aklat. How precious to me are your thoughts, God. How vast is the sum of them. Were I to count them, they would outnumber the grains of sand. When I awake, I am still with you. Sabi ni David, mangha talaga si David. Kakaisip niya kung paano nilikha ng Diyos sa sinapupunan nung siya pa ay naroon pa. So again, si Tozer, babasahin ko lang. No? Since God has at His command all the power of the universe, the Lord God omnipotent can do anything as easily as anything else. All His acts are done without effort. Hindi talaga napapagod ang Diyos. He expends no energy that needs to be replenished. Tayo, pag nagtrabaho, pagod, ayaw ko na, tulog, etc. God, hindi siya ganun. All the power required to do all that He wills to do lies in His undiminished fullness of His infinite being. So, ang sinasabi ni Tozer dito is essentially what the prophet Isaiah also said. Even youth grow tired and weary. Mga kabataan. Di ba, nung tayo bata-bata pa, sino sa inyo ang kaya makipagkarera? Basketball, the whole game, talagang physical na tulakan, etc. After a while, sabi ko sa mga youth noon,
First quarter ako, lalabanan ko kayo. After that, bahala na kayo sa buhay nyo. Uupo na lang ako. Manonood ako at mag-cheer. First quarter, yes, laban. After that, kayo na lang. Takbuhan. Nag-join po kami, 5K. Wow, kasama ko yung mga anak ko. Tuwan-tawa kami, buo kami pamilya, 5K. 1K takbo, 1K lakad. 1K takbo, 1K lakad. Yung huling 1K, lakad-takbo, 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 hanggang makarating, okay? Tapos may isa pong akong kasabay noon na yaya ng isang family na 70 years old. Siya yung yaya ng tatay, nung bata pa yung tatay. Nagkaasawa, nagkaanak, lahat ng anak, siya yung yaya. 70 years old na siya. At nung nauna akong tumakbo sa kanya, pero nung pauwi, nauna siyang mag-finish line. Kinawayan pa niya ako, "Hi, Pastor Albert." Sabi ko, "Sige lang, hahabulin na kita mamaya." Okay, magkatagpo tayo doon. So, napapagod tayo. Pero ang Diyos hindi napapagod. Kaya nga, you can always come to Him because you know wala siyang day off. Wala siyang, next week na lang, I'm on vacation. Pagod ako. No, God does not need replenished energy. Hindi kailangan. God's energy never ends. Jeremiah 32, "Sovereign Lord, you have made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm." Anong sabi? "Nothing is too hard for you." Luke 18:27, what is impossible with men is possible with God. So Revelation 19:6, pagbalik ng Panginoong Jesus, anong sabi? "Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns." Praise be to God. Sino sa inyo po ang familiar dun sa the Hallelujah chorus? Yung tinatawag na Handel's Messiah. Yung Hallelujah, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigneth. So medyo inaral ko po kung ano yung background. No? English composer, ang pangalan niya George Friedrich Handel. 1741, kinumpos niya itong oratorio that's called Messiah, kaya ang tawag Handel's Messiah. Na halos 20 minuto yata ang kabuuan. It's also called the Hallelujah Chorus. Part 1, the Advent, the birth of Christ. Part 2, Lenten season until the death, resurrection, ascension of Christ. Part 3, when Christ returns to usher in God's kingdom. Binuo niya yung kwento ni Jesus, kaya ang ending, Hallelujah, for the Lord God omnipotent reigns. Praise be to God. The omni-attributes of God can be very scary, nakatakot. Bakit? That God knows everything is a scary thought. We cannot keep secrets. Naku, wala kang sikreto, kapatid. Pati sikreto mo sa asawa mo, alam na Lord. Sikreto mo sa mga anak, sikreto mo sa opisina, sikreto mo sa church. Wala ka. Hindi na alam ni pastor, pero alam ni Lord yun. The omnipresence of God, He is everywhere. It's a scary thought. We cannot hide from Him. Wala kang magtatago. The omnipotence of God is also very scary. He's all-powerful. We cannot escape Him. But here's the good news, mga kapatid. It's not just that God knows everything, He knows me and He knows you personally. Alam ni Lord ang pangalan mo, alam ni Lord ang pinagdadaanan mo, alam ni Lord ang mga pangarap mo, alam ni Lord ang mga bagay na ikinakatakot mo, alam ni Lord lahat. At nung mamatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, dahil yun sa mahal na mahal ka niya. Ganon ang omniscience ni Lord. It's not just that God can create everything and anything. He created you. Very unique ka, kapatid. Those of you who have more than one child can testify to this. Isa lang naman ang tatay at nanay na pinanggalingan, pero bakit napakaiba nung 2 o 3 yung anak? They're not similar. They come from the same mother and the same father. Bakit magkaiba? Because there's a third person in that, the Lord. So yung DNA ng tatay, DNA ng nanay, God's DNA placed in every child makes every person unique. Even twins are not 100% identical because God makes each person unique. At alam na alam ni Lord yan, ginawa kanyang kakaiba, unique talents, unique gifts. At so mga magulang, tulungan natin ang mga anak natin ma-discover yung kanilang God-given talents. Amen? At kayo namang mga kabataan, kayo talagang hanapin ninyo, Lord, ano ba yung mga ibinigay mo sa aking unique abilities? That's what I want to use in my life and for your glory. Finally, it's not just that God is everywhere. He is with you right here, right now. In every season of your life, God is present. Hallelujah. In every season of your life, God is present. So anong ending ni David?
Ito po yung prayer niya. Basahin nga natin malakas. Search me, God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Ganda, no? Nag-umpisa yung psalm, O Lord, you have searched me and you know me. Sinaliksik mo na ako, Lord. Kilala mo ako, alam mo na. Wala na ako maitatago sa iyo. Tapos ang ending niya, saliksikin mo pa ulit ako. Galing, no? Kilala ka na ni Lord, pero gusto pa rin magpakilala ni David. Kasi sabi niya, Lord, ang gusto ko talaga, walang matira na bagay na hindi kaaya-aya sa iyo. That there will be nothing in my life, kasi hindi naman natin alam lahat, no? Ng bagay tungkol sa atin. So Lord, kung meron nakatago na bagay na hindi tama, saliksikin mo, Lord. Tanggalin mo. Kasama na doon, Lord, yung mga anxiety ko. Sino sa inyo? Sa totoo lang. Minsan kinakabahan ka, tatakot ka. Lord, kami po yung anak namin, mga dalawa pong anak namin ay nasa abroad. Di namin nakikita palagi, di namin nakakausap palagi. So pag may napapalitan kami mga pangyayari doon, ang unang, Lord, Brian, okay ka ba dyan? Nagkakagulo dyan. Nasaan ka? Okay lang, Papa. Malayo naman. Ganong kalayo? Nakikita mo pa eh. Hindi malayo yun, ha? Kung nandito ka at sa kondo medyo mataas, natatanaw mo kung saan yung medyo nagrarally doon, nagbabatuhan, etc. That's not far. No? Tama, no? At magulang ka, kung pwede lang ngayon, pupuntahan mo eh. Kung pwede lang, Kung nandito lang yan, di ba? Pag malaman mo, yung anak mo nakatira sa Manila, nag-aaral, tapos nabalitaan mong may nagrarally doon at nagkakugulo, nagbabatuhan, magulang, anong gagawin ninyo? Anong gagawin niyo? Ngayon, nangyayari. Doon yung anak nyo nandun. What will you do? You'll run. Correct? Yung instinct ng magulang, gano'n, di ba? But we don't have that ability. So, God, ikaw na. Lord, would you keep my children safe? Di ko sila palagi nakikitang ganyan. Sa trabaho, maganda naman ang trabaho mo. Pero wala tayong control doon. Kung bigla na lang magka-problema ang ekonomiya o yung kumpanya, biglang magka-problema at mag-lay off, hindi ako malalay off dahil matagal na ako dito tapos biglang tatanggap ka ng sulat. Isa ka doon. Ang tagal-tagal ko na rito Bakit ganun? Wala tayong control sa mga bagay na ganyan eh. Okay? Tapos okay naman yung iyong savings. Meron ka man naipon. May natanggap kang text. Kailangan mo raw i-update. Kinlik mo naman. Mamaya, 0. May mga kilala po kaming ganyan. Okay? Na yung OFW kamag-anak. Tapos nag-iipon, ganyan. Yun, OFW pa na yun. Pero yung account na andun. Nawala. Just because of one wrong click, one wrong, hello. Tapos kinukuha na yung boses, pangalan. Is this, can you repeat your name? Inulit naman yung Albert Clavo. O di yung pangalan, na-capture na yung voice. Yung mga ganun ba? They are able to do that now. So please be very careful. Pero above all of that, Lord, ikaw na lang ang pwedeng magbantay sa amin. Kasi we cannot control every event of our life. So naka-anxious tayo. So, but God knows everything. He watches over us. Tayo nga po tayong lahat. Sa worship team comes. It is a comfort and a joy to know that God is omniscient. He knows everything. Ibig sabihin, hindi mo man sabihin, kapatid, sa ibang tao, alam ni Lord ang pinagdadaanan mo. Alam ni Lord ang mga kinatatakot mo. Alam ni Lord ang mga pangangailangan mo at mga desires mo sa buhay, pangarap sa buhay. Alam ni Lord. That God is omnipresent. He is everywhere. Ibig sabihin, wala man dito palagi sa katabi mo ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong kaibigan. God is always present. And that He is omnipotent. He is all-powerful. Ikaw man, ang resources mo, kulang ang kakayahan mo, kulang ang energy mo, nauubusan ka. But God never runs out of energy, never runs out of resources. God is able. Whatever is impossible with man is possible with God. Kaya ang ating panalangin at aawitin natin ngayon, katulad ng prayer ni David, Lord, here we are. Here's my life, Lord. Saliksikin mo. Search me, know me. And then, Lord, I dedicate to you my life. I offer my life.
If there is anything that is not right in me, Lord, cleanse it, purify it, sanctify it, so that in my mind and in my heart, only Jesus will reign as Lord and King. Hallelujah. Awit po tayo sa Panginoon. Let's sing this song unto the Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Blessed be your name. Yes, God. All that I have, I lay them down before you, oh Lord. All our regrets and all my acclaim, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer. Hallelujah. Yes, Lord. to you, Lifting my praise to you as the pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord. I offer my life To you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my Praise to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. There's a second verse. Let's sing that. Things in the past. Things in the past, Things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. I offer my life to you. can you just lift up your hands to God? Everything I've been Lord, everything that I am, everything that I have, use it for your all of it, Lord, we offer glory. to you. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer sing it again. Lord, I offer. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing Yes, sacrifice. Lord, I offer you my life. Sige po, itaas lang natin ang ating kamay. Panginoon, nakikita mo po ang bawat isang narito with the hands lifted up. Every hand lifted up is a symbol of a surrender. We're surrendering, Lord. We offer our life to you. Our hands, our feet, our mind, our hearts, every word that is in our mouth, Lord, every desire, every need, every hopes and dreams, also, Lord, our fears, our anxieties, Lord, the things we are afraid of, things we are scared of, we lift that up to you. Lahat, Lord, ng pag-aalaala namin, lahat ng kinakatakutan namin, lahat ng mga bagay na nagbibigay sa amin ng pangamba sa buhay, we offer it to you also, Lord God. Yung mga pangarap namin, lalong-lalo na mga magulang, mga pangarap namin sa aming mga anak, all of our hopes and dreams for all of our children, we lift that up to you, Lord God. As parents, we do our part, Lord. We transfer to them whatever knowledge, we send them to school, we teach them the right values, we pass on our faith in the Lord to them.
But at the end of the day, Lord, it is their life that is now in your care. And we ask you, Lord, care for our children, Lord God. Lalo na po yung mga ilan sa amin na we have children abroad, they're far away. And every parent, I am sure, every morning until every night, Lord, walang ibang laman ng aming puso't isip, kundi ang aming mga anak, Lord, that they will be safe from any harm or any danger or any accidents. But more than that, Lord, that they will, oh God, follow you, that they will walk with you, Lord God. Lord, I lift up to you every marriage that is here, every dad and every mom, sa kanila pong trabaho or business, Lord. I know they work hard for the family, Lord. But sometimes, even all of that hard work is not enough. So God, I pray, would you, Lord, punuan mo kung ano yung kulang. Whatever is lacking, Lord, ikaw na, Lord, ang magpuno, Panginoon. We pray for every household that it will be a household of peace. It will be a household of love. It will be a household of harmony. If there is any kind of disagreement between husband and wife or with children, Lord, may your peace that passes all understanding cover every household here today. To the young people that are here, especially those that are single, Lord God, whatever is their hopes and dreams about their career, about the job, maybe going abroad, or maybe relationships, God, I pray you will lead them and guide them in the way they should go. That every decision that they will make in their life will be guided by your Holy Spirit. And Lord God, I pray again for all of us here in Beginnings Church, our Christian community. Lord, I pray always that the Spirit of the Lord will be upon us. Not just when we gather every week in Sunday, but every day, Monday, Tuesday, Wednesday, until Saturday, Lord God. Not just inside the church, but when we're in our house, in our places of work, in the schools for the children, Lord. Even when we are in the park or in the mall, wherever we are, on the road, keep us safe, Lord God, from any harm or accident. Lord, you